Nakakasilaw ito. Aray ko, nahilo na ako. Ilang buwan na rin ang nakakalipas mula nung ginawa namin ang Nueva Vizcaya Adventure. At masasabi ko na isa ito sa mga biyahe namin na hindi ko kailanman makakalimutan. Isa rin talaga tong biyahe na to na nagpatibay sa puso't isip namin kung gaano kagandang mundo, kung gaano kagandang mabuhay at masilayan lahat ng ito. At habang nasa biyahe pa lang kami, para na kaming nilalambing ng kalikasan dahil kakasimula pa lang ng biyahe namin, ito na yung pinapakita niya sa amin. Hey guys, ito na tayo sa Maligo, nakasurvive tayo. Okay na sana kami sa view na nakikita namin kasi wala naman talaga kaming destinasyon na pupuntahan ngayon. Pero nagpatuloy kami kasi alam namin na may mas maganda pang nag-aantay sa amin sa dulo. Guys, nasa part na kami ng Vizcaya at tumigil muna kami sa part dito. Di ko alam kung ano nagkisa lugar na to. Magla-lunch lang muna kami kasi nakakaganang mag-lunch pag ganyan yung view na nakikita mo. Yeah. Uy, dumahandahan ka. Yan. Magpakatao ka, boy. Ganda. Uy, sa baba mo. Ganda. Sa pagpapatuloy ng biyahe namin, napadpad na nga kami sa Nueva Vizcaya. At bungad pa lang talaga ng probinsyang ito ay naa-amaze na kami. Sobrang ganda ng tanawin na nakikita namin sa paligid namin. Wala talaga kaming konkretong plano at destinasyon sa lugar na to. Kaya dumating din kami sa punto na naligaw kami sa kakahanap kung saan kami pwedeng manatili pansamantala. Hindi namin expect na ganito pala yung daanan dito. Medyo masukal. May no trespassing naman na dito. Sa puntong ito, wala talaga kami pwedeng pagpipilian kundi bumalik kung saan kami nanggaling at maghanap ng lugar kung saan kami pwedeng manatili pansamantala. So yun guys, may nakita kaming spot dito. Magpapaalam tayo sa may-ari kung pwede tayong mag-camp dito. Sa kasamang palad, hindi tayo natuloy sa area na to at nagpatuloy tayo na maghanap ng area kung saan tayo pwede manatili pansamantala. So yun guys, may nakita tayong spot dito. Sana pwede tayo mag-stay dito mag-overnight. Dito lang siguro tayo maglatag mamaya ng mag-set up ng tent natin. Kasi sayang naman kapag hindi tayo makapag-set up dami nating dala. Ang hirap gumala lang hindi planado. Ang hirap gumala pero masaya. Yun yung adventure ng gumagala lang hindi mo pinaplano. Basta go lang, drive lang ng drive. Tapos go lang ng go. Tapos makarating ka doon sa lugar na hindi mo na-expect. Sa kakahanap namin ng lugar kung saan kami pwedeng manatili, dito na nga kami pinunta ng kapalaran namin. At dito na rin kami nagpalipas ng gabi at makapagpahinga.
Kinabukasan maaga kaming gumising para makapaghanda tayo. Kagaya na sinabi ko kanina, wala kaming konkretong plano kung saan kami pupunta sa lugar na to. Kaya kung ano yung mga malapit na lugar na nakikita namin na magandang puntahan, yun yung pinupuntahan namin. Isa nga sa mga napuntahan namin dito is yung Baguio Nueva Vizcaya. Hindi siya ganun kadaling puntahan, pero pagdating natin sa dulo, para na tayong lumulutang sa kalangitan. So, ito guys yung pinuntahan namin dito, yung inakyat namin na sobrang taas na bundok. Ito yan. Gusto lang namin makakita ng Sea of Clouds ng Nueva Vizcaya. So, ito na. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay namin dito sa lugar na to, napapatunayan ko na itong lugar na to ay isang paraiso. Kasi habang palayo ng palayong biyahe namin, nakikita namin ang totoong ganda ng lugar na to, na kahit sa ang sulok ng lugar ka lumingon, mabubusog talaga yung mata mo. Hindi ganun kadali daanan yung mga kalsada ng mga spot na pinupuntahan namin dito. May kakiputan na grabe pa yung maakyatan. Ang bonus pa dito, pwede kang malaglag sa bangin kung nagkamali ka. Kaya siguro ng sasakyan pero yung dibdib ko di na niya kaya. Tarik masyado. At kahit gaano man kahirap, kalayo at nakakapagod yung mga daan na dinadaanan namin dito, nawawala na talaga lahat ng yan at nakakalimutan na namin. At napapalitan na talaga ng tunay na kaligayahan kapag nakakita kami ng mga spot na ganito. Pero sa isang biyahe talaga, hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng mga konting aberya. Dahil sa biyahe natin na to, nagkaroon tayo ng konting problema. Naiwan natin yung drone dun sa unang spot natin at kailangan natin tong balikan at bumiyahe ulit ng 1.5 oras. Napakagaling eh. Napakagaling. Kami pa yung nakaiwan dito. Andun po, sa harapan na lang po. Kaya nga Ano po. po yun nung pinicturean niyo po? Andun pa rin po siya? Andun ba rin sa table? Yung sabi namin, buti na lang. Laking pasalamat talaga namin nung hindi nawala yung drone natin. At nakakatuwa talaga na malaman na marami pa talagang tao na may mabubuting puso. Ilang oras na din ang nakakalipas at ilang tao na rin ang dumaan dito sa lugar na to, pero walang nagtangkang kumuha nito. Akala talaga namin masisira na tong biyahe namin dahil sa nangyari. Pero hindi namin alam na ito pala ang magbubukas sa amin sa bagong kabanata sa paglalakbay na ito. Dahil sa nangyari na desisyon ng lahat na pumunta kami ng Isabela, wala na naman kaming plano at hindi namin ulit alam kung anong madadatnan namin sa lugar na yon. Nasa Isabela na tayo. Parang plano ata ng kasama ko mag-North Loop tayo. Mahigit 3 oras din yung ginugol natin sa biyahe bago tayo makarating ng Isabela. Gabi na rin tayo nakarating sa spot na napili nating puntahan dito, yung Meraki Garden.
Pangarap talaga ni Madam na puntahan to kaya hindi niya to pinalagpas. So ayun guys, halika na kami sa Meraki Garden. Yung wala sa oras. Hindi sinasadya yung pagpunta dito guys. Sa pagpunta natin dito sa Isabela, nakilala natin si Kuya Alan at ang pamilya niya. At dito na magsisimulang bagong kabanata ng biyahe natin dito. Sa kanila kami nakituloy at nagpalipas ng gabi at kinabukasan, akala namin simpleng araw lang mangyayari. Makakasama pala natin sila sa paggawa ng mga alaala dito. Are you still okay? Naglaan talaga sila ng oras para igala tayo dito. At kahit may kalabuan pa yung tubig dahil kakatapos lang yung ulan, hindi talaga natin pinalagpas yung pagkakataon na makaligo tayo dito. Hi, Kuya. Oo, mga nagsasakusay ng mga tips. Akala namin dito na nagtatapos yung gala namin dito at magpapaalam na sana kami sa kanila para makauwi. Imbis na sana makauwi na kami, ang nangyari, nagkayayaan pa ulit sa panibagong spot nila dito. The mountain. Oh, blue skies. Binubudol na kami dito guys. Okay, so this is Budol na. So we also have our four-wheel drive which is your Navara. With free driver. Oh, with free driver. Kasi ang ganda. Kasi maganda. Napaka-clean. It is pristine water, clear. Ay, nakikita mo yung mga bato. Yung bato. Wala na. Tara na. Tama kayo nung narinig, wala na talaga, tigil ng usapan at pinuntahan na namin yung sinasabi nilang lugar na maganda dito sa kanila. So yun guys, uwi na sana kami. Pero pumunta kami na. Natrap na kami dito sa Isabela. Mahigit isang oras din yung ginugol namin sa biyahe para marating yung spot na sinasabi nila. Pero habang papunta kami, hindi talaga namin mapigilan yung mga sarili naming mamangha sa ganda ng mga tanawin na nakikita namin dito. At hindi namin napigilan yung mga sarili naming bumaba ng sasakyan para makakuha ng mga larawan at mas ma-appreciate natin yung lugar. Tara, picture na. Ganda men. Ganda nga. Ito yung Sierra Madre. Let's go, Gala team! So yun guys, dapat uwi na kami pero yung nangyari, nagkayaan. So guys, nandito na tayo. Akala namin andito na talaga kami. Pero hindi pa pala kasi kailangan pa namin tumawid ng mga ilog para marating yung spot na sinasabi nila. Sa tubig siya naman. Malupit yung truck. Okay lang umitin. Mayroon pa tayo isang linggungan. Magpapaputoy. Hey guys. Aray ko ang sakit ng talikod. Swimming pool na to. Aray ko.
Naging mainit at malikabok yung biyahe namin dito at 2 minuto yung ginugol namin dito bago marating talaga yung spot natin. Pero okay lang kasi sa ganda naman ng view na nakikita namin habang bumabiyahe, natatanggal lahat ng init na yan. Hindi namin nararamdaman ng init sa katawan namin at yung pagod at malikabok. Aray ko. Tatawid din naman tayo sa ilog. Tatawid din naman tayo guys ng ilog. Makalipas ang ilang minuto, narating natin yung spot natin. Tuloy mo yung tubig ko para ko. Pagkababa natin ng sasakyan, naglakad lang tayo ng ilang metro at ito na nga yung bumungad sa atin. Nasa taas pa lang ako pero ramdam ko na talaga yung presensya ng tubig na parang sinasabi niya na hindi sayang yung biyahe natin papunta dito. Hindi nga men, lalim. Solid. So ito yung tsura niya guys. Nasa pagitan siya ng mga bundok. Itong itsura niya pag nasa baba tayo at ito naman itsura niya kapag nasa taas naman. Ang yabang mo na, di ka na natatakot ngayon. Doon ka nga sa may bato. Huwag mo inumin yung tubig, B. Ang dami nating natutunan sa biyahe na ito. Ang dami rin nating naipon na alaala na kahit kailanman, kahit sa hukay natin, hindi natin ito makakalimutan. Ito yung mga kayamanan natin na kahit lipasin man ang panahon, hindi mawawalan ng halaga. Sulitin natin gawin to habang kaya natin. Mag-ipon tayo ng mga alaala na babalikan natin pagtanda natin kapag hindi na natin kayang gawin itong mga ito. At kapag dumating na tayo sa puntong mawawala na tayo sa mundo, may papasa natin itong mga bagay na ito, itong mga alaala at kayamanan natin sa susunod na henerasyon natin. Napakasarap mabuhay. Napakaluwang din ng mundo na kailangan nating libutin. Kaya huwag kang magpapadala sa takot at sumama ka na sa biyahe natin at maglakbay.